Every time na dumarating ang month of June, ang araw ng kalayaan, what better way to promote and be proud of who you are by, alam mo yun, wearing traditional clothes. Yeah. Okay naman pala eh. The more na you try to do it, nagiging normal siya. Yeah, and it's not just fabric. It's our story as Filipinos. Kasi ang maganda doon, if you're in an international setting, sabi mo nga, napapansin ka bigla ng mga tao, hindi naman nila isip na national costume yan. Di ba yun sa atin, parang hindi pang ano lang yan, pang mga events lang yan. Totoo. Di ba parang, saan ka pupunta? Parang sila, parang unique. So parang magagtanong sila sa'yo, nagiging conversation piece siya. Yes. And parang story start to tell the story behind it. Yun na nga. Welcome back to another episode of Pinay Makeover, and today, very special. Kita nyo naman. Pinaghandaan natin. Nag-effort kami. May mga paninda kami today. Baka nagulat sila. Selling pala ito. Live selling pala. Live bang gagawin nila Tita Tin at Auntie Caribel? May bago kami pakulo today because it's June. Yes. And nalalapit ang ating Independence Day at syempre mahalagang araw ito para sa ating mga Pilipino and to celebrate our National Day. Kaya ito naman kami, postura kami today. Tsaka may mga i-share kami sa inyo. Correct. So parang every time na dumarating ang month of June, ako talaga natutuwa ako kasi nga as Filipina, syempre ito na yung way mo to celebrate. Paka-importante ng ating araw ng kalayaan. Kumbaga. And what better way to promote and be proud of who you are by, alam mo yun, wearing traditional clothes, products that are made. Support our local artisans. By Filipinos. But again, we're back in the studio with the fabulous Auntie Carrie. And of course, the gorgeous Tita Tin. Ayan. So, ang ganda ng suot mo, Tita Tin. Ano yan? Thank you kay Manang Elena. Yes. Ng taga-Abra. Local weaver siya. Hi, Manang Elena. Thank you so much. At pinadala niya talaga to from Abra to Manila. Actually, from Abra to Cavite. Kasi nasa Cavite kami. So, nakarating pa ng Dubai. Diba? So, ang daming tin-ravel nito. Ang dami. Ang natutuwa ako kasi si Manang Elena din ang gumawa nung poncho ko sa ating previous check out that episode. Parang success, yung success episode natin. Episode 3. Yan, nandun yung very popular na ngayon na poncho na bigla ang dami nag-order. Correct. And natutuwa tayo kasi, di ba, as much as we can help these small artisans, mga, sa Pilipinas, will definitely Tsaka, do it. ang ganda talaga ng quality. Diba? Ang ganda ng quality, guys. Parang, alam mo talaga handmade siya. At hindi siya gumagawa ng maramihan. Yes, yun ang maganda eh. Kasi parang very unique kasi nga, konti lang. Tama. And then, kunyari, you saw yung certain color na to, the next time, baka hindi exactly. Pero that means, parang, para sa'yo talaga yung color, ganyan, di ba? So, dun ko na-appreciate na ang unique ng mga traditions natin. And we should, as much as we can, try to wear it. Kahit na parang minsan, ako na awkwardan din ako. Like today, kasi meron tayong podcast, but nahihirapan akong dalhin siya sa araw-araw kung magme-metro ako, ganyan. Or sa office. Parang ang hirap niya. Paano ba to? For you. Ako kasi, I've started doing it years pa. And at first, ganyan din yung na-feel ko. Kasi, alam mo yun, honestly, nakikita natin itong mga traditional clothes natin pag may special occasion. Yan na nga kung may celebration. Or if you are in a wedding or may graduation. Sa school. Diba, sabayang pagbigkas. Ganyan. Pinaghahandaan. Pero, if you think about it, yung mga expats din na naandito, they would just wear it. Yung national costume. Or national traditional dress. Wears. Like, yun yung bibili ba ako sa, let's say, nandito kami sa Middle East, so yung mga Arabs, Indians, or Indians, they wear their kandura or their, abaya, saris,
on a daily basis. Yeah. Tapos minsan, nagiging creative na nga sila. Like, di ba dati parang black lang yung mga abaya. Tapos ngayon, ang gaganda na ng mga color, may mga golden, cut, whatever. Diba? Nagiging modern yung mga shella nila na ina-adapt nila for modern times. Tapos parang ako, bakit hindi tayo makasabay? Medyo naiinggit din ako na sila napaka-confident nila to wear the traditional costume. To a point na parang it's normal. Yes, it is. And you have to normalize it. Ikaw I always make sure. Best example. Every day yan. Every day, it doesn't have to be your complete wardrobe. From accessories to just a simple, siguro, top, or even pants or trousers. Tinry ko nga parang sige, mag-jeans tayo at and it works. At pwede naman pala. Oo. So, nag-start ako niyan nung siguro pre-pandemic. Tapos, ayun na, tinuloy-tuloy ko. Kasi yung nangyari sa akin, yun na nga, pre-pandemic pa, I really loved all these fan Filipino. Ka talaga? Fan ka ng mga cultural items? So, yun yung mga places na pinupuntahan ko. Kultura, Frankie General Store, ayan, Roots Collective. Oo. Yung mga, they support yung mga small artisans and businesses. Tapos, doon, kasi, syempre, hindi naman madali na magtayo ka lang ng store mo on your own. So, yun yung way para makilala sila. And I feel like, so mostly online sila nagbebenta. Online sila nagbebenta. And then one time, so I started wearing it sa office. Tapos alam mo yung nagiging parang bigla na lang titigil yung mga tao na hindi ka naman kinakausap. Tapos parang, oh my gosh, I love what you're wearing. Nice. Parang napaka-modern niya. Diba? Na crop top pero Filipiniana. Yes, nagawa. Na parang, ano ba to? Sa flower sack. Yan nga. Sabi ko nga, familiar na naman siya. Yes. Kasi parang nakita ko siya somewhere. Yes, nakita mo. Yan yung mga sako. Bigas. Nalagay. Sako Who ng would have bigas. thought na ang ganda na niyang top. So yun, so parang sabi ko, okay naman pala eh. Wala naman palang nasa confidence siguro, Yun yung ganun siguro na parang, kasi ako baka kulang ako sa confidence na parang ang awkward kasi may butterfly ako kasi hindi ko naman ginagamit. Pero na-realize ko nga na kung the more na you try to do it, nagiging normal siya. Yeah, and it's not just fabric. Lagi mong isipin, it's not just a piece of cloth or clothing. Yes. There's a story. It's cultural. It's yours. It's our story as Filipinos. Kasi makaka-relate ka, alam mo to. Tingnan ba? Sako. Ayan. Diba? Alam mo yan. Nalala mo na weave siya. Diba? Traditional weave siya sa probinsya. Nakikita mo yung mga... Ang maganda doon, if you're in an international setting, sabi mo nga, napapansin ka bigla ng mga tao. So, nagtatanong sila, where did you get your coat? Or it looks nice, it's very fashion. To them, kasi it's new eh. Hindi naman nila isip na national costume yan. Di ba yung sa atin, parang, hindi pang lang yan, pang mga events lang yan. Totoo. Di ba, parang, saan ka pupunta? Parang sila, parang unique. So, parang pag nagtanong sila sa'yo, nagiging conversation piece siya. Yes. And parang story you start to tell the story behind it. And yun na nga, ako palang bigla kong sasabihin na, I got this from the mountains of the Philippines. Na it traveled from the north to Dubai. Totoo. And there are a few of them na, yun nga, ang mga weavers natin, ang mga age bracket nila is like in their 60s, 70s. Yeah, kasi old na yung tradition na ngayon may challenge to parang pass preserve it and pass it to younger generations. Parang mga apprentice na rin sila, parang yung, katulad nung sa tattoo din ni Apo Wang, may mga apprentice for that tattoo kasi to keep the tradition alive. The same way with our traditional weavers na parang kailangan ituro. Kasi hindi madali, no? Totoo. Hindi siya basic. Hindi yun natatapos ng isang araw. No. Effort talaga effort siya. Yung pag-weave, pagkulay, yung dye. Tapos magkakaiba pa. Tama. So, diba? Hindi may mga traditional weavers natin sa Pinas. Paano ba?
they have communities. So, ang maganda niyan, the companies or yung mga enterprises that support these small communities, nakakatuwa. Dun, marami. May Anthill, there's also Rags to Riches, Bagoyan, may mga indie companies na parang sinusuportahan nila yung traditional weavers. Oo, Zara One. So, maganda niyan, hindi lang parang isang community. So, iba-iba from different provinces. Ang maganda, yung mga nakikita ko ngayon ang dami ng mga products ng mga Filipino entrepreneurs na yun yung gusto nila. They want to collaborate para matulungan itong mga small community na to. At ang nakakatulong ka to preserve our culture and at the same time to give them diba? Means of living, diba? Livelihood. Correct. Kasi let's say nga yung mga nakatira sa North, yung pinag-orderan natin ito sa Abra, diba? Paano mahal kasi for them na mag-produce ng item. Tapos, mas mahal pa kapag sila mismo yung magdadala, yung way of distributing it. So, parang, the more that we support their products, the more din na yung mga companies na bumibili ng product nila para ibenta, can, parang support them. So, parang circular yung economy. Yes, diba? Ang ganda na sinabi mo yan. May circularity. Diba? Yun yung isa sa mga cores ng sustainable fashion din. Yan, sinasabi natin. Very sustainable yung, correct. In a way, bukod pa dun sa talagang preserving mo yung art of the weave and the heritage. Oo, tama. Ang ganda nung concept, tsaka yung cause. Totoo. Yeah, so we wish that more people will support our local products. And in our own simple ways, by posting it on social, diba? May awareness na pro-promote and they appreciate it. Kasi, alam mo, aminin natin, kaya natin makipagsabayan sa mga international brands. Definitely, if you could see ang mga ibinibenta namin ngayon, ang gaganda. Diba? Sige talagang, ito, yung... Sige, ito muna. Siyempre, di ba, ibibita natin from Anyo. Diba? Anyo brand, Yan. Hello, shout out kay Sir Gino. Sir Gino. Nag-aral ako ng baybayin ng isang linggo. Ang galing niya. So, ang ganda niyan. Ang ganda nung idea. Actually, maging malaking bagay din that Gino is here sa Dubai. Ang maganda doon, tinuturo niya yung baybayin as a calligraphy art. Which is ours. Which is ours. Bago pa yung mga ABC. Ano siya, pre-colonial na script. At sinasabi, kaya siya sinusuportahan ng Dubai culture kasi yung calligraphy is an old tradition. That's true. Na gusto nilang i-preserve, buhayin. So, meron tayong lineage dun sa calligraphy kasi diba yung Arabic din is very ganon din. Tapos nung nag-start kami na mag-aral, tapos na-realize ko nga, ang way to write ng baybayin is almost similar to yung calligraphy ng tradition ng Arabic. So, may parang international appeal siya bigla na may connection ka with the world na ganun pala yung kalalim nung history natin. Na hindi natin siguro kung nasa Pinas ka, siguro ganun yun parang pag nasa bahay ka, hindi mo pinapansin. Pero pag yung nasa labas ka na, tapos makita mo siya, parang, malaking bagay pala na spread natin yung awareness at may gumagawa pa din. And ito lang, unfortunately, nakakalungkot. Marami sa atin, napapansin lang to kasi nakikita nila, napapansin ng ibang lahi. Yun nga Di ba? Yun yung nakakalungkot na which is dapat nating tayo pa ang mag-uplift at tayo pa mag-support niyan. And ang ganda kasi, you can see na it's very modern. Yes, katulad nitong sorbetero na to. Ante, ipakita mo nga yan. Ipakita natin ba? This bag. And na lahat tayo makaka-relate. Dahil sorbetero bag. Ang ganda. Bag yan. Sige nga, open mo yan. So,
ang maganda sa bag na to is different communities ang gumawa. So, iba pa ang gumawa. Weave siya or... Yes. Okay. Oo, ito. And then, iba pa ang community yung gumawa nitong puff. Tapos, pati yung sa loob niya. Which so, is like... pag bili mo sa kanya, may story siya. Sinasabi nila sa'yo kung saan ang galing. Correct, oo. Pag bumili ka, merong card that says kung sino yung community na gumawa niyan. At saka, aminin mo, lahat tayo, di ba, nakaka-relate. Alam natin na merong mamang sorbetero. Totoo. And very unique siya. Okay, so kunyari, kung Pinoy ka at nakita mo, parang, sorbetero. At kung hindi ka Filipino, magtatanong ka, what's that? It looks so cute. Diba? There is story. At saka, syempre, speaking of story... Ayan, ito, gusto ko to. Gusto ko yan. Nauso kasi yung mga, di ba, mga abubot. Yes. So, another, I love Zara One. Ayan, Zara One! Sponsors! Ayan, pagmamahal to, out of love. True. So, sabi ko, hindi naman ako masyadong mahilig dun sa mga, di ba, yung parang, ano ba yun? Labubu, expensive. Ganyan. Labubu. Yung mga expensive na anik-anik, yung mga labubu na millions. Hindi pa thousands of pesos. Correct. Sabi ko, naaliw ako dito kasi naalala ko yung parang childhood memory kasi it has Jackstone. Sino bang hindi nakakaalam niya? Tapos syempre, di ba yung mga laro natin na goma? Ako. Di ba? Ayan. Tapos, syempre may mga yung ginawa na lang din nila. Pero yung mga lizard, di ba yung parang... so very local. So very nostalgic. Nostalgic. Nakakatawa. May touch ng nostalgia. Parang yung kabataan mo, ganyan, nandun sa bag. So, hindi lang siya cutie-cutie bag. May story siya behind it. Tulad na lang ng... Ayan, si Kandama. Shout out na naman kay Cheka Executive. Madam Faye. And Sir Darwin. Diba? Sir Darwin ng Kandama UAE. So, ang alam ganda. mo, may sorbetero. Medyo fan ka talaga ng sorbetero, Yes, at saka alam ko na, hindi yung color ng sofa. Ayan, yan yung color mo. Yung yellow-green. Palit ko to Kaya nga, akala ko na naman, mawawala na naman ako sa screen kasi nga, kakulay ko na naman yung sofa. Yan ang color palette mo. Pantone of the year mo yan. For me. Dahil alam mo namang BTS fan tayo. Na-excite ako dahil nga nakagawa. Ang galing. Diba? Rags to Riches. Grabe, mga army. Shout out kay Madam Reese. Rags to Riches. So, diba? Official merch siya. May collaboration. Official merch? Yes. With may collaboration with, diba? BTS. Ang laki. BTS talaga? May collab sila with BTS. Yes. Pero, gawa ng community yung Yes. Ang galing. And fun fact, nung pandemic, Reese, one of the founders of R2R, minanifest lang yun kasi nga, she's an army, BTS army. So sabi niya, talaga? Okay. May manifest ko na someday magkaka-collaboration with BTS and bag. And, di ba, 3 years after, ibang klase talaga mag-manifest eh. Maganda talaga yung na-visualize mo na agad-agad. Ma-manifest din natin. Manifest natin. Ang dami magsa-sponsor sa Pinay Makeover. Sa susunod, mamimigay na kami na cultural items. Yan, sana. Yes. So, parang, nung nakita mo yung mga items natin, dahil nga sabi mo, ang hirap suotin kasi parang mala-costume na yung dating. Pero, ang ganda dahil these products, they actually thought about making something na wearable and also modern na. Yung hindi siya really off dun sa normal everyday wear mo. Tama. But like ito mga accessories, pwede mo na sigurong i-accessorize yung normal outfit mo, diba? Oo, pero diba? What's this? Weave. A headband na weave. Oo. Nakita ko yan, magandang headband. Nakita ko rin sa Kuya, shout out sa restaurants naman na and even si Naimas may mga uniforms yung staff anyo. Na baybayin costume or baybayin shirt. Yan, shirt. So, ang galing na ina-adopt din nung mga establishments. So, maganda talaga na i-support natin yung local artisans through our own businesses or our own platforms. Katulad ng Pinay Makeover. Yes. So, diba? Since eto na nga, makeover
mindset and even makeover outfits. It's never too late to try it. Actually, challenge kasi parang ang hirap pa rin talaga sometimes to wear butterflies. Or you can start from accessories. Meron na rin yung mga gawa din ng mga artists natin na mga from weaves or yung pearls, mga retaso. Ayan yung mga ginagawa nila para hindi daw masayang din yung mga ginamit nila. At saka maganda, meron na rin mga nag-start na rin magkaroon ng businesses outside of the Philippines, tulad ng Terno na nandito sa UAE. Yes. Shout out kay Madam Maybelline. And Madam Christine. Madam Christine, yan, nag-start sila ng business para iangkat naman yung mga national costume. Hindi nga costumes, how do you say it? Traditional dress, traditional clothing from the Philippines na i-upgrade and yun, magkaroon ng paraan para ma-distribute nila to our here, diba? Expatriates here, ng mga Pinoy expats, and maka-influence din ng mga ibang nationalities to wear. That's true. Like ako, yung husband ko, gustong-gusto niya yung pinya. Yung nakita niya yung barong, para kasing it makes sense daw that may ganun tayo dahil mainit nga naman sa Pinas. So yung fabric, parang malamig siya. Maganda at saka classy. It's timeless. Tapos nung parang na-invite kami sa kasal one time ng friend ko, hi Luella. So nagbarong siya. Tapos natuwa siya. So parang, I want my own barong. Ganyan. Parang nirealize ko, may potential pala itong mga barong sa ibang lahi na natuwa sila. So ang galing nung totoo yan. Nung basta kailangan mo lang siya expose. Kailangan pakita mo lang how to wear it. Like yung everyday life, everyday outfits mo. I feel like hindi talaga ako makalis ng bahay not to wearing anything. Hindi naman kailangan yung top or what. Kahit accessories. And bags. Ang ganda ng bags, actually. At saka Fabrica. There you go. Fabrica, Madam Ella. Meron akong computer, bag mula bag. sa Fabrica na weave ng mga artisans. So parang ako, wow, ang galing. Diba? Naka-proud. Kasi pag dala ko siya, tapos makulay siya, tapos tatanungin ako mga office mates ko, saan mo nabili yan? Ganyan. At saka pag-order kayo sa Fabrica, you can actually request for a design. Kasi yun yung ginawa ko dun sa cassette, laptop bag. Sabi ko, kaya ba? Tapos pinakita niya dun sa mga weavers that she's working with. And yun na nga, nakakatuwa kasi nag-send pa siya ng video na nagpapasalamat sa pagsuporta. Tapos yun nga ginagawa nila. So, nakakatuwa. Yan, like Terno, every time you buy from Terno, proceeds will also go to silang community of weavers. And yung mga anak ng mga weavers, alam ko, nakakatuwa. Ang ganda nung tradition talaga natin. Parang to let it go is parang asin, parang dapat talaga i-keep natin yung mga traditions natin. Ang lagi ko kasing naririnig, complain, and I'll be honest, from the start, ako din nasabi ko yun, ang mahal. Ay, true. And I was going to get into that kasi di ba parang nag-i-invest ka din dun sa mga branded items. Yun, So, parang ganun siguro yung mentality dapat natin na. Yeah. Bakit ba mahal? Bakit ba mahal? Kasi first and foremost, obviously, manual labor. Yes. You know that it is really hard. Handmade. It's art. Yes. And alam mo yon, yung way na ginawa to, 'di ba? Very ethical. Alam mong yung kung ano yung pagod, hirap ng mga weavers, 'di ba? Nababalik yung tamang bayad. Sa kanila. Kasi for me, binabaan mo yung cost. It means hindi kasama sa labor cost. Yun yung number one na iisipin nyo. Hindi naman namin kayo pinupush na bumili. Pero how do you think na ma-manage ng mga big companies to sell na sobrang mura ng mga damit?
Tapos babayaran mo pa yung labor mga cost. Iisipin mo, sinong gumagawa nito? Magkano ang nakukuha? May nakukuha ba sila? May nakukuha ba sila? So parang you have to think Tsaka about yun nga, parang that. it means anong quality yung nakukuha mo sa 10 dirhams or 100 pesos versus na t-shirt versus isang magandang maayos na traditional dress na pwede mo magamit forever kung aalagaan mo, di ba? Oo. So, yun yung, ako tas din, nakakatulong ka pa. Oo. Yun yung, at saka yun din, syempre yung cost din ng mga gamit nila. Diba? Yung mga fabric, it's not cheap, diba? So expensive. At saka, ang sasabihin ko naman sa inyo, you don't have to buy lots of our traditional you can clothing. Mix and match. Yes, oo. So parang kung may ganyan ka, ang ganda. Gamitin diba? na natin. That doesn't mean you have to buy 3, 4, 5 pieces kasi it's not meant to be that way. Diba? Parang you appreciate the craftsmanship, the culture. It's like a piece of art. Yes, there you have go. to think that it's art and that you're preserving the culture of the Philippines. And tama. Yun, na may story ka to tell na yun nga. You should be proud to wear our traditional dress, costume clothes. Dress. Oo. Tama. Oo. Tsaka, kung nakakabili tayo ng mga LV at saka ano ba yung mga sapatos nyo, diba, na mga Michael Kors, Nike. Nike, bakit hindi natin masuportahan yung local artisans? Oo, 'di ba? Ngayon nga yung naglalabasan na ngayon na yung mga made in China daw, na mga Hermes bags apparently ay mga artisans ng China ang gumagawa. So you have to think of it na parang so it means it's just a story. Yung story lang ng Hermes yung binibili mo. At yung tag na paglilagay daw nila sa Italy ay iba. Mahal na, gano'n. So ano talaga yung value ng binibili mo? So ang atin is kung may matutulungan tayo at mapapreserve natin yung culture natin, why can't we do it? Diba? Yes, ang ganda. We should do it. Magandang initiative siya and it's a part of our identity. Totoo. Diba? To have an identity. Lalo pat, nagiging global na tayong lahat. Like, marami sa atin na wala na tayo sa Philippines. So, malayo na tayo sa home country. So, the only way na we can connect is to keep the traditions alive. The tradition, diba? And your story alive. Kasi diba, meron na rin yung mga, the other episode, yung kumot. Diba? Makikita mo na mga ginagawa ng kimono, ginagawa ng top. Kasi very creative. Very creative. You can bring a piece of home to where you to wherever you want to go. Parang let's be proud to represent Miss Philippines. Diba? Si Auntie Kerry. Mabuhay. Laging represent. Proud ka. Be proud. Be proud of your culture. And ang ganda at very rich ng kultura natin. Tama. When you said that, dapat talaga naisip natin na we're wearing or we're using not just a fabric, but it is our identity, it is our history, and it's very powerful. So, dapat we should wear our tribe loud and proud. Yan. Yes, wear your tribe. Wear it with pride. Yes. There you go. Pinay pride. Yes! So, dapat follow Pinay Makeover. So, ayun, kayo ba? We will challenge you to wear a piece of our culture. Kahit gano'n pa yan kaliit. And post nyo yan. Tag nyo kami. Yan, this June siguro is the perfect time to pay the tribute to our national identity with mga ating mga traditional and items and supporting our local artisans. Yeah, speaking of local artisans who are very active din dito sa UAE. Ayan, send us a message. Yes. Yeah, feel free to actually to sponsor us. Gusto niya lagi kami naka-terno. If you want us to wear, we sige, okay lang. Let's do it. Pero yun na nga, mag-send din kayo ng mga photos nyo, i-post nyo yan sa aming socials, diba? Kung nagagawa nyo siya everyday, mahirap siya or maybe sa simula di siya madali, but let's try to do it. Yes.
One day at a time. So, ayan. Maligayang araw ng kalayaan! Mabuhay. So guys, to celebrate our first season of Pinay Makeover, We did it! tayo. Ilang episodes tayo? 6. Oo, 6. Yan. Oo. Syempre, we would like to say thank you Thank doon you so sa nag-follow, nag-support, at nanood ng mga videos namin at nakinig ng podcast namin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming chikahan. Yes! Unang thought, may nakikinig pala sa atin. May nakikinig pala sa amin. Oo. But very, very happy kami na i-share sa inyo ang mga, advice ng mga tita nyo at mga kuro-kuro na makapupulutan naman sana ng ating aral. So, we would like to invite our dedicated followers and mga listeners, friends, family members. Friends and family members dyan on our meet-up, first ever meet-up. Oo. So, we won't be telling you when or where, pero you would be able to know all the deets. Ipopost po namin yun. We'll keep you posted sa aming socials. Yes, Instagram at Pinay Makeover, Facebook page at Pinay Makeover. And ayan, itong announcement video namin na abangan nyo sa YouTube. And we hope to see you guys and meet you. Kita-kita tayo soon. Salamat!